Magandang araw ho sa lahat. Magandang araw ho sa lahat. Buen dia. Magandang araw ho sa lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Mga alas 10 ng umaga dito sa Andorra ng Europa. Ikagabi ho, nag-snow ng malakas, kaya ngayon ng Andorra ay karamihan makikita nyo ay puti. Tingnan ninyo, karamihan ay mga puti. Ayan, puti. Puti yun, maraming snow. Kailang nilinis nila, dandahan nilang nililinis, kaya yung dinadaanan ng tao ay nililinis nila para hindi mahirapan na dumaan ang mga tao. Yan. Kaya makikita ninyo ay karamihan ay puti dahil malakas ang snow kagabi. Yan. At doon doon sa taas ng bundok ay umuusok dahil yun yan sa lamig. Yan sa taas ng mga bundok. Yan. Marami hong snow. Ngayong araw ho ay pupunta ako ng doktor. Pangalawang check up sa mata. Siyempre alam mo na, pag nagkakaedad ang tao, kailangan, alam mo na, nagbabago ang katawan. So kailangan magpatingin sa doktor para maagapan ng maaga ang problema. Ganun naman yung talaga ang katawan ng tao, di ba ho? Hindi natin di ba yun? Hindi natin kontrolado ang nangyayari sa ating katawan, sa ating kalusugan o sa ating kapaligiran. Nasa Diyos o lahat ang awa. Kaya, pero hindi naman ibig sabihin na pupunta ka ng doktor ay grabe ka na, kundi para lamang sa maagang pagpapagamot. Kaya tingnan nyo dyan, puro puti ang paligid. Yan, puro puti dyan sa likod ko ay puro snow. Ayan. Puro puti sa taas ng bundok. Kasi ngayon kumbaga nilinis na yung mga responsable sa paglilinis ng kasada, ay nilinis na yung daan, kaya nabawasan yung mga snow. Pero talagang makapal ho ang snow kagabi. Kaya lang dahil matubig, kasi depende kasi sa snow, may snow na natuyo, may snow na mas marami ang karga ng tubig. Kaya pag matubig ang snow ay madali hong matunaw, kumbaga mas basa pa. Kasi may snow na talagang mas kumbaga siya mas concentrated ang snow. May snow naman minsan na talagang mas maraming content ng tubig. Kaya kung siguro may araw lang ngayon ay napakadali hong matunaw ang snow. Dito na, hanggang dito na muna. Salamat. Bumabalik ko ako uli.
Kung makikita ho ninyo ngayon dito, ang mga tao karamihan ay naka-jacket na. Karamihan nakabutas. Kailangan kasi pag panahon ng snow ay kailangan talagang kumpleto ang iyong kagamitan na hindi ka giginawin o magkakasakit. Saka importante sa lahat yung sapatos mo ay may spike. Kailangan mo pag may snow, may spike ho yung sapatos mo. Kumbaga yung swelo ng sapatos ay talagang para sa snow kasi may tubig ho at madulas ho ang snow. So para ho makalakad ka ng maayos na hindi ka madidisgrasya, hindi ka matumba, hindi ka mabalian ng buto o ano pa man, kailangan talaga yung sapatos mo ay para talaga na espesyal na para sa snow o para sa matubig na hindi ka madidisgrasya. Dito ho sa Andorra o sa Europa, bukod ho nililinis nila yung snow, kumbaga pinapala nila at tinatabi yung snow para makadaan ng maayos sa mga tao, ay sinusundan nila ng tapo ng asin. Yung asin na yan ay espesyal na para sa snow, para ang snow ay agad na yun, kasi ang konsentrasyon nila yung mga dinadaan ng tao. Tinatapunan nila ng asin. Yung asin na yan ay espesyal na asin na tinatapon nila sa kalsada para ang asin, ang snow o ang yelo ay matunaw agad at hindi madulas ang mga tao. Ganun na yan. Kasi pag hindi nila tapunan ng asin ng snow, pag ang snow ay patuloy na nahuhulog, patuloy ang snow, kakapal ang snow, at kung hindi nila susundan ng linis at hindi nila susundan ng asin, kakapal ang snow at mahihirapan na silang maglinis. Yan o, yan, ito yung yan, parang litsi con yelo ho. Kaya kung sino man yung mga nagnegosyo ng litsi con yelo sa Pilipinas o ng ano ba yun, yung halo-halo dito pwede kayong kumuha sa kasada, libre ho. Joke lang ho, yun, joke. Pero kasi si Jessica Soho nung pumunta siya sa Iceland, nagdala ho siya ng mga sangkap ng halo-halo at ang nilagay niya doon sa mga sangkap na yelo ay yung galing mismo sa nahulog ng mga isda, dahil alam niyo naman ho ang Iceland ay napakakapal ng yelo. Talaga yung sinabing Iceland dahil talagang permanente ang ayan ho, snow ho yan, snow. Kaya lang pag nahulog na at tumigas na, yelo na ang tawag nila doon. Ang pag nag-snow ho, pag bago pa hong patak yung snow, napakaganda hong tingnan, napakalinis at malambot. Para ba yung ice na giniling na para sa litsi con yelo. Kaya lang pag sinimula ng tapakan ng tao, dudumi na at titigas. Ayan, tingnan nyo yung kutsi. Yan, puro yan, parang nabalot ng dinamitan ho ng yelo yung kotse. Yan, tapos ilalagay ko ho yung pangalan ko. Yan ho, yung pangalan ko. Nandito na ho ako sa
sa labas ng building ng doktor ko at medyo maaga pa naman kaya nag-video muna ako sa ngayon. Ayun yung bubong doon na puro puti ay snow ho yan. Napupuno ho siya ng snow. Yan. At doon sa taas, yan. Sa taas ho ay puro usok. Akala mo may nagluluto sa taas, pero actually yan ay fog sa lamig, kaya nagpupos ng fog. Nandito ako ulit kasi may dumadaan ng mga tao, kaya kailangan mag-mask ako kasi bawal na tanggalin yung mask. Kasi pag may mask kasi ako, ang hirap ko magsalita, hindi ho malinaw. Kaya sana kung wala sanang tao, tatanggalin ko. Kaya lang pag may dumaan mahirap na, baka magkasakit. Sa ngayon ho, walang tao, kaya tatanggalin ko ho muna. Nakita ho ninyo yung bubong na yan dyan ng kotse. Yan. Ulam. Yung bubong na yan ay puro yellow dyan. Yan, yung bubong ng kotse na yun ay napuno ng yellow. Ang kapal ho ng yelo. Kaya kung maabot pa lang sana, pag hinawi mo yung yelo na yan, bababa na yung bubong ng kotse. Pero parang tingin niyo napakalaki ng kotse ay dahil yun sa namuo na yelo ho doon sa taas. Doon sa taas ho. Yan. Karamihan kasi yung mga kotse, panahon ng tag-yelo ay, kasi karamihan ng kotse, yung mga kotse na nasa labas ho ng kalsada, na nakapark, ay napupuno talaga ng kotse. Ng yelo. Kung nagpatuloy lang ho ang snow, talagang hindi mo na makikita yung kotse. Dahil mapupuno na talaga ng yelo. Pero dahil huminto agad ang yelo, at medyo mas marami ang content ng tubig sa yelo, kaya ang bilis hong natutunaw yung mga yelo sa kotse. Yan. Puro puti dito. Yan. Bali, ako ay pupunta na sa aking doktor. Hanggang dito na muna ho at salamat.